After 53 years, sa wakas, kampiyon ng New York Knicks. Iyak na naman sa tulo ang San Antonio Spurs. Grabe ang ginawa ni Jalen Bronson. So, NBA Finals Game 5. Tatapusin na kaya ng Knicks o extend pa ang series ng San Antonio Spurs? Eto't opening quarter, defense to offense agad si Wemby. Putata si Towns at nagresulta pa yan sa kanyang 200 dunk. First points naman ng Knicks. Na libre agad si Bronson sa kanyang first 3-pointer. With both ends, aggressive agad ang alien na nagtala ng 3 block shot at 6 points including itong another dunk. Maaga ring inasar si Wemby ng kanyang dating teammate na si Jeremy Sohan. Matapos yan, Dylan Harper off the bench. Mainit na kumana ng 7 straight point shooting 3 of 3 sa field at under 3-minute mark. Sa tres na to ni Keldon Johnson na magana ang kanilang lamang sa double digit. Nabasag na lang yan sa tres na to ni Bronson, kaso binura din agad dyan ni Julian Champagnie. 13-23, good start para sa San Antonio Spurs. Second quarter, block party pa rin si Wemby. Pang-apat, putata si Alvarado na nagresulta pa sa corner 3-pointer na to ni Julian Champagnie. Next possession, heto na naman ng alien. Putata si Landry Shamet. Higpit ng depensa ng Spurs at under 8-minute mark. Victor Wembanyama kumana ng wing 3-pointer at dito umabot ng biggest lead ng Spurs sa 16 points. Well, ganito din sa mga nakaraang laban, masamang pangitain at heto na nga Jalen Bronson. Take over pa rin na meron ng 16 points at yung 16-point lead ng Spurs, abay mabilis lang na naman na natunaw sa single digit. Grabe, laging ganito ang Spurs sa series na to at wala ng isang minuto sa floater ni Mikal Bridges. Baba na lang yan sa 3. Buti na lang nakahirit pa ng buzzer beater shot sa dulo si Vassell. 42-37. Halftime. Start of the third quarter. Bad news para sa Knicks kasi simula pa lang nasungkit agad ni Towns ang kanyang ika-4 na foul. Pag-upo ni Towns eto, Wemby na libre agad sa kanyang end 1 dunk na nasundag pa ng tres na to ni Julian Champagnie. Balik ulit sa double digit ang lamang ng Spurs. Pero Jalen Bronson to the rescue na naman sa Knicks na sumagot ng back-to-back basket. Will kamuntikan pang ma-injury si Bronson ng malanding spot sa play na to kay Wemby. Literal na sinuwerte ang Spurs dahil walang tawag dyan ng referee kay Wemby na posibleng mag-suspend sa alien next game. Double whammy para sa Knicks dahil dito napastep up pa si Dylan Harper na meron ng 21 points, leading scorer ng Spurs. Hype na hype si Kabayan, butatapang inabot sa kanya ng isa pang fill-up na si Jordan Clarkson. Well, dito umabot na naman ang labang ng Spurs sa 15 points, kaso nakabawi na naman ang minira ng Knicks sa dulot na ibabayan sa single digit 72-65. Fourth and final quarter, Victor Wembanyama niliparan lang si Towns sa kanyang 100 throwdown. Dylan Harper di pa rin tapos at muling inangat ang lamang ng Spurs sa double digit. Ang kaso matapos siya, neto na naman si Jalen Bronson na kainit na sumagot ng 10 straight points to tie the game at all 83. Grabe at biglang nanggulat si Bronson at under 3 minutes. Nakalamang ng Knicks 85-86. Kabado talaga sa crunch time ang Spurs at under a minute mark. Bronson again another floater 90-88. Anyari sa Spurs last 21 seconds. Naiangat pa yan sa 4 92-88. Well, nakasagot pa ng putback dunk si Castle. Pero sa dulo, literal na kinabahan ng Spurs, kampiyon ng New York Knicks.